ng gabi. Ngayon po ay lagpas na ng alas 7. At dahil si ate ay sabi na meron pa daw ulam sa kanila, eh kami wala nang iuulam. So, marami kaming kanin. Kung kami lang ni kuya, oh. Tcharan! Hindi namin kayang ubusin yan. Dahil kami ay walang lutong ulam. Yan, oh. Naggayat ako ng sibuyas at kamatis. Nilagay ko sa tubig, lagyan ng asin at pinakukulo. Dahil ako ay bumili ako nitong tcharan, himbabao. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Diyan. At etong ano ang tawag dito? Etong tinapa. Tinapa. Bumili ako ng tinapa. Wait lang ha. Ito sa inyo. Maikling vlog lang ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mabilis lang naluto. Ito ang tinapa. Dapat ito ay ipiprito ko muna. Masarap kasi ito, pinirito muna. Eh, si kuya ay binawalan ni Doc ng ano, ng mamantika. Sabi, wag ko na daw pakainin ng mamantika. So, hindi ko na lang ipiprito. Yung isa pa ay anong petsa na rin. Nagpasa ng alas 7. So, ito ay binili ko kanina sa bayan. Ganito na, oh, himay na siya. Wala na akong tatanggalin dito. Huhugasan ko na lang. So, pagkahugas nito, hugasin pa ako dito. Maliit yung ano, maliit yung langgana, maliit yung hugasan lang to at pag pumulo yun ang masarap. Masarap din daw yung ano, masarap din yung binanli ang dilis. Kaya lang masyadong mataas ang uric acid din noon, lalo na. Mataas din ang uric acid nito. Pero mas mataas ang uric acid ng binanli ang dilis. Kaya ito na lang. Hindi naman namin kayang ubusin ni kuya to. So, kung gusto nila ate, kasi sina ate ay meron pa daw yung ulam nila kanina ng tanghali. Ayan. So, hihintayin ko na lang muna kumulo yun. Malapit nang kumulo. Yun o. Tcharan! Yun o. Kumukulo na. Tingnan natin ha. Ilalagay ko na itong hindi pinirito. Tinapa. Yan. Unahin ko siya, pakukuluan ko muna siya para lumabas yung lasa niya. Okay. So, ayan muna natin kuluan yan para lumabas yung lasa ng tinapa. Konting kulo lang. Ang dami ko nga sabaw eh. Kasi si kuya, si sabaw yung mas gusto niya yung maraming sabaw kasi mas nakakain yan. Okay? Yan. Yan o, kumukulo na. So, hintayin ko lang kuluan siya kahit 2 minutes para lumabas lang yung lasa niya, and then ihulog ko na to. Ganun lang kasimple ang
ulam ng mahirap. Ganun. Ayan, yung ulam namin. At pasensya na kayo sa akin buhok kasi pinatuyo ko ng may ganon. Ayun okay na to nakuluan na siya at palagay ko naman ay labas na yung lasa niyan. Okay. Hulog ko na yung binabao. Yan, konting kulo lang yan, hindi naman masyadong matagal to lutuin. Konting kulo lang and then presto, meron na kaming ulam ni Kuya. Yan, at habang ako yung nagpapakulo noon, ako ay sanay ng yung mga ginamit ko pag nagluluto ako. Diretso na hugas para pag habang natatapos akong magluto, nalilinis din tong lababo. Saka itong ininuman ng gatas ni Kuya na hindi ko na alam kung pang ilang timpla. Hindi ko alam kung pang ilang timpla na ba itong gatas na ito. Sa isang araw pinakamababa 7 timpla ng gatas. Kaya kung maglagay ako, ayaw pa niya ng purong gatas, gusto niya may konting kape. Kaya kung maglagay ako ng ng asukal at saka ng kape, ay yung kape halos kumulay lang ng konting-konti. Tapos yung asukal, konti din lang, basta lang may lasang asukal. Ganun. Binabawasan ko kasi mahirap na. Baka tumamis ang dugo. Kasi sa dalas ng timpla niya. Pero pag may gana naman siyang kumain, halimbawa, tulad yan, may gulay. Bawa na gulay ako. Pag siya'y kumain, nababawasan yung pagtimpla niya ng gatas. Kaya lang kanina, wala siya talagang tinapay, biskuit, tinapay, puro ganun lang ang kinakain. Ayan, shoutout ulit dyan sa Cherry's Toy TV. Thank you po palagi. And sa Randy Bautista, ingat po palagi. And salamat po ulit. Okay. Palagay ko ito ay luto na. Diba? Ganun lang kabilis lutuin. Tcharan! Ay, ang ganda. Sarap niyan. Sarap niyan. Kala nyo, simple lang luto ito, pero dito na ako titikim. Sarap. Okay na. Luto na yan. Mga nakailang minuto na kaya yun? Sa palagay nyo, luto na kaya to? Bakit kayo tinatanong ko? Ay, luto na to. Luto na. Wait. Kukuha ko lang ng plato si Kuya at bibigyan ko ng pagkain niya, ha? Kailangan bago ako mag-premiere ay nabigyan ko na ng pagkain si Kuya. Para pag nag-live ako, nakainom na siya ng gamot. Kahit matulog siya ng mas mauna sa akin, at least nakainom na siya ng gamot. Huwag masyadong madami kasi gabi. Pero hindi siya kumain kanina. Ano lang ang kinain niya. Pero unti lang naman ito. And ang ilalagay ko lang sa kanyang ulam ay sabaw, kamatis at gulay. Yun. Pag may gulay, masaya na siya. Hindi ko siya pwedeng lagyan ng isda kasi hindi niya gusto. Although magaling siyang magtanggal ng tinik, pero mas gusto niya yung gulay. Kamatis, favorite niya. Tamang-tama naman. At
kailangan ko ngayon ng kutsara. Ito ang kanyang ulam na marami akong nilagay na sabaw kasi na-absorb din naman yan ng kanin. Maya-maya iyan na yan. Oh, di ba? Ito yung pagkain ni Kuya na mainit pa. Ibibigay ko sa kanya habang mainit pa. Kuya, ba't hawak mo yung ano ni ate? Oh. Ay, naku. Sabihin mo kay mami. Kain na ikaw, Kuya. Kain na. Ayun o. Laro-laruan ni Kuya yung hawak-hawak yung sirang stand ni ate. O, kain na ikaw. Siyo-siyoan ni nakatulog na. Kain na ikaw, Kuya. Palamikin mo ha. Hipan mo ha. Ganyan lang siya. Bigyan mo lang ng pagkain. Carry na yan. Kaya niya nang kainin. Kaya niya lang mag-isa. At ako naman ay kukuha din siyempre ng aking pagkain. Kailangan ko rin kumain kasi mahirap nang malipasan ng gutom. Mukhang may dadalhin na naman ako sa kubo na tutong. Nagtutong ito kanina. Kasi sumobra yung in-in ko. Ayan, hindi na ako naglalagay sa tasa. Ay, ako maglalagay pala ako sa tasa nito kasi gusto ko yung sabaw nito. Wait lang. Wait lang. Hindi ko na puputulin. Kasi kukuha lang naman ako ng tasa. Ito. Isang mangkok na sabaw. Dami akong sabaw ngayon. Kaunti naman ang yung babao kasi ang mahal. Alam niyo yung konting yon, 70 pesos na yon. Yung konting yon. Mahal kasi siguro mahirapan kumuha sa kapitbahay. Mahirap kumuha nito kasi mataas. Oh, nahirapan baka nahuli pa ng kapitbahay. Yan, masarap yung sabaw. Ate, kumuha kayo ng sabaw dito. Okay. Kutsara, tinidor. And presto. Meron na akong pagkain sa aking nagkalat na lamesang na andito lahat yung aking stand ng cellphone, yung charger na andyan, nakaw. Diyos ka po. Ay, kain, tara, kain na tayo. Ako'y maghahapunan na. Na-miss ko ngayon dapat kung habang naghahapunan ako na kay Daddy Frankie ako. Doon ako kaso bablog ako sorry na lang Daddy Frankie. You know, kainan na. Huwag ko na ipakita ang pagkain ko. Alam niyo naman kung anong kakainin ko. Sarap ng himbabao. Eto pa. Sarap. Sarap. Kain po tayo. Thank you po ulit sa inyong lahat. Tara, kain tayo. Para bago sumabak ulit sa pagdot-dot, may laman ng sikmura. Sarap. Ito ang mga gusto kong ulam. Yung simpleng sabaw lang na sibuyas, kamatis, yun lang. Walang ibang mga sahog-sahog. At presto, ulam na. Asin nga lang at tubig ilalaga sa asin na talbos ng kamote, ulam na sa akin. Okay na yun.
Sarap. Sarap talaga. Shoutout sa inyo dyan. Ate Ermi, alam ko, paborito mo rin to. Siguro. Ano nga bang tawag sa inyo sa Himbabao? I-comment nyo nga. Comment down below nga kung anong tawag sa inyo dito. Yung gulay na to. Ang tawag sa amin dito ay Himbabao. Ewan ko sa inyo. Sarap. Okay, ako po yung magtatapos na nga akong pagkain. Salamat po ng marami. Pinakita ko lang sa inyo kung paano magluto ng quickie. Yung madaling lutuin pero pwede. Pasok sa panlasa at sa budget and sa health. Pasok lahat. Bye-bye po. Salamat po ulit. Tara, kain muna po.